thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Enlighten tayo. Why si Davao po naging last unoccupied territory? No? Pag-uusapan natin, sa kanta pa lang ni Yuyu Villame, malalaman natin yung flow ng history. On March 16, 1521, when the Philippines was discovered by very good. No, may kulang pa. Oh yeah. Joke lang. So, 1521, Magellan discovered Philippines pero hindi siya nagtagumpay because napatay siya ng defender na Mactan Cebu na nagngangalang Lapu-Lapu. So hindi pumayag yung king ng Spain. Nagpadala siya ng another expedition just to investigate what happened to Magellan. And that was led by Miguel Lopez de Legazpi. And that was happened in 1565. At doon nakuha ni Legazpi ang Visayas. Then later on nakuha ni Legazpi yung Luzon. Okay, so 1565 Visayas, later on 1570 Luzon. And where's Mindanao there? No, wala sa context ng history, pero 333 years silang nanapupul over the Philippines. That's why 1565 and 1570 nakapagtayo na sila ng mga heritage churches na made of stone, no? Nag-influence na ng Catholic faith. But Davao is a home of the indigenous peoples pa. But here comes Don Jose Cruz de Oyanguren. Nung pumasok siya at pinigilan ni Dato Mama Bagu, nagkaroon ng Battle of Davao. But unfortunately, ang defender namin natalo. Pero kahit natalo siya, na-recognize naming hero ng Davao. Ngayon, si Don Jose Cruz de Oyanguren siya po ay nanalo. So doon nag-start yung pag-founding ng Davao as a distinct geopolitical entity. 1848. Ma'am, i-minus natin yung 1565 sa 1848. Kung sinong magaling mag-mathematics dyan, makukuha natin yung resulta. 1565 minus 1848, 283 years yung gap before they reached Davao, an established Catholic faith. Napakahabang panahon. That's why i-challenge ko kayo, kahit saan kayo mag-ikot dito sa Davao, wala kayong makikitang mga heritage churches na made of stone. Na makikita mo somewhere in Luzon like San Agustin Church, Ilocos, Paway Church, sa Visayas which is ang Bohol, Baclayon Church. Sa Iloilo, meron tayong Haro and Molo Church na made of stone, neo-Gothic, but here in Davao, it's a unique na, kumbaga modernized na, ang San Pedro Cathedral Church. Pinatayo ni Don Jose Cruz de Oyanguren, but neo-Gothic design siya nung una, but made of wood, ang San Pedro. That's the first Catholic Romanesque church po ng Davao City. That's it as a ecclesial seat of the Archdiocese po ng Davao City. Okay? So that's the itsura po ng San Pedro Cathedral. But later on, na-reconstruct siya. Ngayon, ang present po na architectural design po ng San Pedro, it looks like a boat because refers to St. Peter as a fisher of man. Okay? Si Don Jose Cruz de Oyanguren po ang patayo niyan. And that time, sa panahon ni Oyanguren, doon nawala ang pangalan na Davao sa mapa. Nawala ang pangalan na Davao, napalitan to Spanish name, naging Vergara. So ang pangalan ng Davao nung una as a town ay pinalitan ni Don Jose Cruz de Oyanguren as Nueva Vergara. Actually may Nueva yan because Nueva means new. Then Vergara, yan yung town na pinalit niya, no? Kung saan lumaki siya sa town ng Vergara, doon sa Basque Spain. So nirename niya ang name ng Davao into Nueva Vergara after his hometown in Spain. At saka yung probinsya ngayon na nahati na sa 5 probinsya, Del Norte, Del Sur, Oriental, de Oro, and Occidental, dati pala ay undivided Davao yan. Pinangalanan niya into Nueva Guipuzcoa after his home province in Spain. Sa town ng Davao, nandito po tayo sa mapa ngayon. Pagbabalik tayo 1848, nandito tayo sa Vergara ngayon. No? Nandito po tayo nakatayo sa map. Malapit tayo sa Davao River, yung bunganga, yung tinatawag na Bukana, Davao Gulf, and Samal Island nandito. Okay, so malapit na lang tayo sa Bukana and Davao River kasi nandito tayo nakatayo ngayon. Alam nyo ba ang Davao River before, napaka-busy niya nung una sa mga native and Muslim kasi trading settlement nila to nung una. Para siyang Bangkok, Thailand floating market. Lahat po ng mga native and Muslim, they're using bangka to trade, to barter their goods. And they once called as bankero. And that's why we have Bangkeruhan Public Market over here.
No, kasi floating market nung una. Now, every time ang Bagobo, Tagabawa, if they go to the river to trade their forest goods, they would say that they were going to Dabu. Pag may kakasalubong sila, pare, saan ka punta? They were also, they replied no, and then they pointing to the river, and they called the river Dabu. Punta ko ng Dabu, ibabarter ko to yung forest goods ko. Nga, yung Bagobo, Klata, if they go to the river to trade, pag may makasalubong, pare, saan ka punta? They pointing to the river, and they call the river Duwao. Punta ko ng Duwao, no? Another dialect po sa Bagobo, Klata, hindi yung Duwao na amazing ha, hindi Duwao, hindi yon. It's refers to the river, Duwao. And the Ubo Manubo, saan ka punta? Punta ko ng Dabu. Mga Muslim na confused kasi may sarili din silang dialect. Ano yung Dabu, Duwao, in Dabu? But they later found out, isa lang palang pinagbasihan, ang river. No? Kalaunan, ang Dabu, Duwao, in Dabu, na-blend siya into word na Davao. Pero isa lang pinagbasihan, ang river. Kaya pag sinabing Davao, it basically means River. very good children, river. Okay, so anyway, no, ang Davao po ang humahati between the north and the southbound Davao. So that means, nandito tayo ngayon, nandito tayo sa southbound Davao. Onwards to Del Sur, papuntang Mount Apo na yan, no? So pagtatawid ng Davao River, pagpatong mo dyan, nasa northbound ka na. Onwards, papuntang Davao del Norte, Panabo, turning east, papuntang Oriental yan, no? So yan, ang pagitan between the north and the southbound Davao. So may dalawang SM dito, the SM Lanang and the SM Ecolan. Saan kaya si Lanang na-locate? Sa north o sa south? Lanang, sa north. Lanang, saan siya na-locate? South-north? South. South? Lanang? North. Ang Davao River po, nandun kasi yung north, nandito yung south. So si Lanang nandun, so sa northbound siya. Si SM Ecolan, malapit lang dito, sa southbound siya. So huwag kayong malito kasi si Davao River lang ang pumapagitan, no? So meron tayong dalawang tulay dito sa Davao City, which is yung tatlo, which is yung Bangkerohan Bridge, yung Bolton Bridge, at saka doon sa Buhangin Bridge, no? So okay, so dyan pumapagitan. And Davao River is the third largest river in Mindanao. 170 kilometers po yung ano niya, yung stretch niya. Magsimula San Fernando Bukidnon up to here, no? Okay, let's move forward. Parang boring kasi yung history, no? Pag-usapan natin yung history, ito, mag-icebreaker muna tayo, no? Sasayaw tayo at magtutugtog, alright? So bago tayo mag-continue. Okay, everyone, anyway, may nalaglag na panyo. Kanino po yan? Kanina pa yan, dumating kami. Okay po, tabi na lang natin. Okay, anyway, this is a musical instrument. Hindi po duyan at saka hindi po to upuan. This is a log drum, no? Particular to sa mga native community, especially sa Bagobo, ay sa mga Mating Salog and Ata. So ginagamit nila to bilang pasasalamat sa magandang ani, sa mga rituals nila. So this is a Calopilium inupilium tree log, no? Sa Tagalog and local term, dangkalan or bitaog. Kung familiar kayo sa bitaog, it's a family of evergreen plant na tumutubo near to the body of water, no? So try to observe. Solid log po ito, log drum, and try to observe kung anong papapakinggan nyo. Sayaw, ladies. Ano na-observe nyo? Iba-iba ang... Nag-iiba yung tunog. Iba yung tunog. Ano pa? Ay, yung mga sayaw, parang yung sayaw. Yes. Isa lang gamit ko na, no? Pero parang nakakasayaw na, no? At saka, hindi nyo ba napakinggan na halo para siyang may butas? No? As I said, it's a solid log. Wala pong butas dito. Solid log po ito, kaya tingnan nyo sa baba. At Pero hollow ang gitna. pero solid siya. Ito yung kakaibang katangian ng log na to. This is Calopilium inupilium, Kinapa. no? So, considered as rare po dito ito sa Pilipinas. But ang mga indigenous group, mga indigenous group po, ang naka-observe nito na gawin nilang musical instrument. So, pagkadayawan festival, ginagamit ito ng mga lumad bilang pasasalamat sa magandang ani. At alam niyo ba, pag mga Manobo, somewhere in Bukidnon, if they use this for fishing ritual. Hindi siya sa magsaganang ani. Bakit fishing ritual? Because the steady rhythm and the beat of this dangkalan can give dizziness to the fish para easy na lang sila to catch. So yan yung purpose nila. Hindi sila namamasol, kundi tinutugtog nila beside the river para dali na lang na makuha yung mga isda kasi nakakahilo yung ugong nito. No? But here in Davao City, they use this for Thanksgiving for bountiful harvest, hindi sa fishing ritual. Okay? So, 4 na babae at 2 lalaki po ang magpa-participate to play this musical instrument. These long sticks, particular po sa mga babae, their job to play this musical instrument,
they vertically hit the log and they provide rhythm on it. So, ganyan ang trabaho ng mga babae. Para lang silang nagbabayo, no? Okay, so ang tanong, sinong magpe-play ngayon? Okay, so hawakan nyo kung sinong gustong mag-play. Ma'am, okay ma'am, hawakan mo to ma'am. Ma'am, hawakan mo. So, from what place ma'am? Naga City. Naga, no? We have also from Cavite. Cavite. Ma'am, play tayo. Mag-play tayo. So another one here. Isa na lang. Ang mga hindi makakahawak, sila na yung sasayaw. No? Kaya hawak ako. And then, ito naman sir sa'yo kasi sa lalaki to. And then yung isa, assuming na lang na lalaki, no? Sino gustong humawak para mag-play? No? Diba, ikaw na lang. Okay, dito tayo ma'am. Dito po harap sa akin. Okay. From Naga and Cavite. And then the rest, sila yung sasayaw para maging kiskim at saka hindi kayo masyado. No, ma'am, first time po mangyayari to, ito yung signature nyo dito sa Davao. Dito sa Museo Davaoenyo, nagse-celebrate kayo ng Kalayawan Festival in advance, no? So, ma'am, ikot po tayo dito kasi dito ako magkukuha ng video sa inyo. Ikot po kayo doon, harap kayo sa akin dito. Okay? Hindi ka ng bag mo. Lahat ng maliit na sticks dito sa gitna. Yung may maliit na sticks dito kayo sa gitna. Yung dalawa dito ko, at saka, ma'am, dalawa dito sa kaliwa ko, dalawa din dito na may hawak na mataas na sticks dito sa kanan. Ma'am, dito ka po. Dito. Okay, yan. Very good. Okay. So, bigyan ng make sure na meron kayong space. Konti-konti. Busog ng konti. Oh, yan. Perfect. Ma'am, pahawak muna. Girls, ganito yung magiging rhythm nyo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Subukan nyo muna. Okay. 1, 2, 3. Stop muna. 1, 2, 3, and strike. Relax lang. Yan. Kuha ba? Okay. 1, 2, 3, and strike. Ulitin natin. Practice. 1, 2, 3, and strike. Very good. Yan. Kuha na. And then boys, ay yung may hawak na maliit na sticks, not necessarily na ipalo mo yung rhythm ng mga may hawak na mataas na sticks, kundi mag-provide kayo ng sarili yung rhythm. Something like mag-blend lang sa rhythm. Iba sa yan. Yes, parang gano'n. So, huwag niyo ipatama sa dulo, kundi sa gitna para uugong siya. Okay, subukan niyo i-blend. Okay, 1, 2, 3, and strike. Very good. Very good. Alright, very good. Stop. Ang galing. Okay, girls, doon kayo sa likod para sa video makita kayo. Okay? So, magsasayaw tayo. At ma'am, bigyan niyo ako ng camera. Kaya kong umawak ng dalawang camera sa grupo ninyo at sa grupo ko dito na side. Yes, ito ba? So, isend na lang sa GC ninyo. Ito na lang po isend ko niyo sa GC ninyo ha. Para meron kayong camera. Ito, sir. Kaninong camera to? Sa inyo? Sir, sa inyo sir. Ito na po sa inyo. Hindi ko kaya tatlong cellphone. Dalawa na kaya. Kayo na. House music.